Gulilin tayo. Kena, pada itu. Apa bagi ako zero? So yun, isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga tol. So welcome back ulit sa ating YouTube channel. Sa lahat ng mga supporters natin dyan, mga silent viewers. So sa awa ng Panginoon tol ay meron na naman tayong kasama at walang iba ay kundi si Julius Adventure mga tol. So yun, si Julius. Nakontak po natin tol at wala lang kaming video dahil sa time na yun ay lubat yung cellphone ko at kailangan kong i-charge din, kaya di na kami nakapag-video sa aming actual na pagkikita. Kaya ngayon ay proceed na kami kung saan po yung usapan namin ni Brad Dib, dahil ang sabi nila sa amin na sila Commander Bangkel ay nakita na nila at nasundan daw nila. So papunta sila doon sa area kung saan po ay nandun yung asawa ni Brad Janry. So proceed na kami doon tol. Din may mga plano kami at usapan kami na si Brad Janry ay hindi aalis doon sa area kung saan po yung kanyang asawa ay nilagay. Doon mismo sa may kampo daw, may isang kubo daw doon na doon inilagay yung asawa ni Brad Janry. At si Brad Dave naman po ay siya po yung sasalubong sa amin ni Brad Julius upang kami ay makarating doon sa area kung saan po tol ay doon po nakalagay yung asawa ni Brad Janry. So ngayon ay papunta kami ngayon ni Brad Julius doon mismo sa area at nagpapahinga kami saglit dito dahil sobrang pagod na rin gawa ng wala tayong maayos na tulog at wala ding maayos na pahinga, kaya kailangan din namin pahinga tol at mag-relax. So maya maya siguro ay patuloy na kami sa aming paglalakad at sana ay makita namin agad si Brad Dib nang sa ganun mga tol ay patuloy kami na papunta doon sa area kung saan si Brad Janry, nang sa ganun ay mailigtas na natin yung kanyang asawa. So sa kasalukuyan ngayon tol, si Brad Janry ay naroon sa area kung saan si Brad Janry ay talagang abot kamay na yung kanyang asawa. Ang sinabi ko lang na huwag ka talagang kikilos ng hindi ikapapahamak ng iyong asawa, baka darating yung panahon na baka mailipat na naman nila sa area mga tol. Kaya sinabi ko na talagang relax ka lang at huwag kang magpadalos-dalos, baka gagawa ka ng hakbang na ikapapahamak pa ng iyong asawa. Kaya proceed na kami tol at di kami pwede na magtagal sa area dahil ang area na ito tol ay grabe critical at napaka delikado. So si Brad Dave naman po ay proceed na yon papunta sa amin, nang sa ganun tol ay mabilis kami makarating doon sa area na kung saan po si Brad Janry ay naghihintay sa amin. So buti na lang ay nakita natin agad-agad si Julius din dahil nag-send tayo ng location, yung nakontak natin siya. So kaya ngayon ay magpapatuloy kami sa aming paglalakbay at I hope tol na isama nyo kami sa inyong mga panalangin at wala kaming masagupa na mga maraming kalaban, dahil ang sabi ni Janry at Dib sa amin, maraming mga tauhan na dineploy si Commander Bagnot at si Commander Bangkel at lalo na yung si Commander Butakal. Kaya kailangan din naming mag-ingat, lalo na napakarami nila. May mga marami ding recruit. May narinig din kami na usapan kanina na may mga darating daw na bagong recruit nila, nasa mga 500 plus. Kaya medyo nag-alala ko, lalo na sa kalagayan ng aking mga kasamahan na iba, sila Julio, si Rimart, EG at yung may hawak ng kamera nila
yung kapatid ko. Hawak ng camera ni Brad Pidot, sila AJ. At sinabi nila na nakontak din nila daw yung humawak ng camera ni Brad Pidot. So kailangan din daw nila yun na makita. Kaya focus sila doon na makita nila agad upang mailigtas nila si Brad Pidot. Ang problema ay si Brad Pidot may nagsabi sa akin na na-hypnotize. Hindi ko lang nakita yung video, pero ang sabi sa akin na si Brad Pidot ay wala na tayong magagawa kundi kailangan niya ng tulong na maorasyonan pagpabalik ng kanyang alaala dahil may ginawa si Bagnot na hindi ka nais-nais sa kanya. Kaya wala tayong magagawa tol kundi idasal natin na kung may encounter man natin si Brad Pidot ay magawa natin ng paraan nang sa ganun tol ay matulungan natin yung kaibigan natin. So Reyes, nainit tayo magdugay kay sino abot na to si Dave sa atong gisabutan ng area. Paabot ba to si Janry sa tuwa ay si Dave sa tuwa. Si Janry nagpaabot po to sa tuwa dito langan nga di ta maka wala ba signal ri kayo isod og signal ri banda sana oras ron gani harta nagbaktas. May daanan dito sa unahan tol. Ang problema ay hindi namin pwede na tahakin ang daan ito, baka may kalaban na nakaabang. Kaya dito kami posting o daan sa gilid lang, no? Hindi pwede na dadaan tayo dyan, no? So kung kailangan natin dumaan tol, kailangan daanan natin. Lang ito ko pensa yus terus may gani yus kay na lukit tayo ni mong location na akong gihatag sa imo ba wala ko nag-video ka pero wala lubat cellphone mo. Kailangan kong no kasi baka kasi yung cellphone ko tol madali lang malubat siguro sa so overuse usahay lalo na umiinit to. Yung cellphone ko ay madali na lang nalubat. Birhit dahil sa minsan na babad ng ulan. Hindi talaga tagal yung gamit ko. Ito yung dinadaanan namin minsan. Hindi talaga magtagal yung gamit lalo na ma-overheat sa init at minsan yung charger, power bank. Kaya di talaga maiwasan na pero laban pa rin dahil alam ko na maraming tao na kailangan sa atin ng tulong. Hindi lang po yung mga kasamahan ko kundi yung mga taong inosente walang kakayahan na lumaban sa mga bandidong grupo o manlalabas. Grabe, ito talaga yung mga damo na kalaban namin dito sa bundok, kaya nagwantis ako para pag mawakan natin hindi tayo agad-agad masugatan. Ang guantes mo yun? Guantes ba? O pwede ka na jacket. Dito babaag hindi lang sa mga dalang. Ikaw kuha na saan na dito i-safety saan na yung armas dito pilit sa imo kan medyo malalayo pa yung lalakbay namin dito. Kanina may narinig kaming mga bandido na dumaan sa amin, pero buti na lang ay hindi kami napansin. So ang usapan nila na magmamadali daw sila dahil may commander daw na darating. Ayun, huwag niya tao sa unahan. Ay kupensa para may gumalaw sa unahan tol. Medyo may tao
Malapit. Asa? Ate. Si mga tauhan ni Commander Bansil. Babag na. Ayay ka. Murag na ayod yus. Troyos oh. Ayun tulo. May gumalaw sa nahan. Ito yung sinasabi ko na kailangan din nating maging alerto. Dahil din natin alam yung mga kalaban ay nakapagpahinga lang din. May ahas niya na ano. Naibitin niya sa naibitin yung pamang niya sa nahan. Yung ahas tuloy ay takot sa akin. Lumayo bigla. Nasa unahan yung ahas tuloy. Meron siya naibitin. Maliit na ahas. Tara lagi. Maunin ba? Maunin nangagigil na. Ito yung dumaan kanina to. Kailangan namin masundan to. Ayan sila. Ito yung sinasabi ng daanan ko. Antay sirado sila. Ito yung sinasabi ko ng mga bandido na dumaan ko. May aso na tumahol pero may kalayuan. Yung banda, baka si Dave yun pero di natin alam. Dahil yung location na sinend sa amin ni Dave ay parang may mga dahon na anahaw. Taguli lang tayo ito. Kena, pada ito. Tanaw to bagi ako zero. Tanaw rin, pwede. Rakpa na to, patyo na to, isa sila ha. Ano to? Utang na mga vlogger na yan! Bisit! Ayos, ayos. Ulit kayong isa! Kailangan namin maiwasan yun doon dahil marami sila. Baka maipit kami ba. At di kami agad makaproceed doon sa area kung saan si Brad Gibb. Marami tayo dito. Marami sila. Iwasan natin yan. Okay, sige. Napasa na nalagan. Mga tulo. Kailangan namin mag-ingat. Ayun, may punta dito ha. Diyos. Naidalan di pa ubos Diyos. Naidalan sa unahan. Di tamo subay. Ayos, hinina Diyos. Hinina ito pa bata. Di pa dulong. Ay, pinsa. Yes. Ayaw guys. Ay, sa kung pinsa diya. Tanaw ninyo! Mag-isundan sila sira dito. Aray ka sa boss! Ay na mga vlogger na yan. Ayok! Kaulit tayo ng isa, pra. No!
Patayin natin ang buo! Set ang mga vlogger na yan! Tangina! Wala kang nakita na sa... Lubos talaga yung pasinsa ni Commander Bagnot, ha? Kailangan makahuli tayo kahit isa! Kailangan nila mahuli. Ayan. Papunta na naman din sila sa daan tol. Kaya kailangan din namin masundan to. Sobrang tapang nila. May mga orasyon yan at agimat. Sumisigaw. Ito yung sinasabi ko, Diyos, na may daanan dyan. Posible na dyan papunta yung bihag na sinasabi ni Janre sa atin na doon yung asawa niya. Nainit ha? Di, kontak ko na to si Dib. Pasina na sa area ba nga itong ipaabutan. Tata. Kita, Gib. Yes. Kita, Gib.